Ayun no, tubig dito sa kabila. Sa kabila, wala, bangin. Papantabangan po? Okay, parang putol ulit yung kalsada. Mukhang matarik to. Alfonso Castañeda. Nueva Vizcaya yun ha. Ang ganda talaga ng mga bundok. Ayan, hello sa inyo mga halapibs. Nandito tayo ngayon sa Baler, Aurora. At parang palabas na tayo ng Baler. Ano na ba kasunod nito? Wala akong makita. Siguro Maria Aurora. Siguro. Pero ito, para sa ride na to, paalis na tayo dito sa Aurora. At ang next natin na destination ay Nueva Ecija naman. So, Central Luzon pa din. Syempre, marami namang bayan dun sa Nueva Ecija na hindi ko pa napupuntahan. At syempre, meron pang mga ilang mga lugar na hindi ko pa napupuntahan sa mga bayan na napuntahan ko na. Ang gulo, no? Pero nakatingin ako dun sa sa bundok. Ang ganda talaga. Mas maganda talaga to kung hindi maulap eh. Pero sana pagtawid natin ng kabundukan ng yun, Sierra Madre. Ang gulo ni Google Map. Ang haba ng sinasabi. Napuputol ako. Yan, may nakasulat naman. Ang sabi? Cabanatuan. So dito tayo sa kanan. Para hindi na tayo dumaan sa yung dinaanan papunta rito, yung Nueva Ecija Aurora Road. Medyo masigsag kasi doon. Hindi naman siya talaga medyo masigsag. Masigsag talaga siya. Parang humaba siya. Mas matagal yung biyahe kapag ka doon. Pero yun nga, tulad nung sinabi ko nung nakaraan, kung gusto nyo ng adventure or may thrill na ride, di doon kayo dumaan. Pwede kayo dumaan doon kasi matutuwa kayo. Ako, natuwa ako. Pero kung gusto nyo naman na mabilisan na ride, eto, pwede dito sa Pantabangan Baler Road, Kasiguran. Basta yun, mahaba yung pangalan Ang daming bayan ng pangalan ng kalsada na to. O yan, ngayon, sumisikat na yung araw. Kung kailan patanghali na tsaka sisikat. Kaninang umaga, wala. Tsaka kahapon, wala. Patanghali na nga. Mainit na ngayon. Nung oras na 11:31 ng tanghali. Tanghali pa rin to siguro, no? Yun, basta 11:31. Pero sige, okay lang. Sumikat siya para para maging maganda naman, maging masaya yung ride. Pag naulang kasi ang hirap talaga eh. May arko na to. Maraming salamat po. Mukhang umalis na tayo nung bayan. Kung anong bayan yun, di ko kasi sure. Wala akong nakitang welcome kanina eh. Ngayon, di ko na alam kung anong bayan to. Or baka barangay siya na na arko. Ito pa lang pala Welcome to Maria Aurora. Kala ko, yun yung kanina. Yung pagkalagpas ng thank you, pagkatapos ng Baler. Yun ay Maria Aurora, hindi pa pala. Pero nadaanan ko to sa Nueva Ecija Aurora Road. Laki ng bayan niya kung ganun. We love Maria Aurora. Gamit talaga tong potpot, no? Sa mga ganun. Parang halos dito pa lang to nagamit ng masyado. Banda dito sa Aurora. Nakakatuwa talaga yung mga iba't ibang klaseng daanan na makikita mo sa ibang mga probinsya, no? Nakakatawa yung mga paligid eh. Yung mga makikita mo sa kaliwat kanan. Uwian na ng mga estudyante. Tanghali na kasi. Ito may mga kainan. Kaso naulan kasi. Nahihirapan ako pag ganito eh. Siguro doon na lang banda sa Nueva Ecija ako kakain. Layo, 30 kilometers daw sabi ni Google Map.
Parang pag ganun medyo, ewan ko, depende sa kalsada. Minsan naiinip ako pag nalaman ko, 30 kilometers. Pero ang pinakamahaba yatang binanggit sa akin ni Google Map 90 kilometers. Sabi, continue for 90 kilometers. Parang sa Mindoro yata yun. Inip na inip ako nung sinabi niya yun. Okay lang kung maiiksi kahit 90 kilometers. Pero pag sinabihan ka kasi ng ganun, ang nasa isip mo, isang kalsada lang yung pupuntahan mo. Pero syempre hindi, maganda yung mga nakita ko dun sa 90 kilometers na yun. Napakadaming mga scenic na mga views ang madaraanan. Kita nyo ba yung kalsada na yan? Paakyat. Ayan o. Parang ang taas niya. Yun nga, matarik nga. Yan, tara, akyatin natin. Siyempre, kaya to ni Pacquiao. Nakakatuwa. Nako, biglang bababa. Biglang kurbada. Pero ang galing ha. Nakakatuwa, naka-enjoy. Natuwa ako dun ha, sa dalawang akyat na yun. Okay, dito tayo sa kanan. Hindi nagsalita si Google, pero mukhang ito yung totoong kalsada. May sasakyan sa likod, paunahin na natin. Baka mamaya balakid na balakid ako sa kanya. Para at least ma-enjoy niya yung biyahe niya, tapos ako rin yung biyahe ko, ma-enjoy ko din. Ayan, bilis nga niya oh. Hindi lang siya siguro maka-overtake sa akin dahil nga kurbada. Pero nakakatuwa itong daanan na to ah. Kasi soft yung mga curves niya, kaya alam mo yun, yung mga pangbangkingan na mga takbuhan, tsaka yung kurbada, yung makukuha mo, ayan oh. Hindi ko lang alam kung nakikita to sa camera, yung mga pagtagilid ng kalsada. Kasi may stabilization to eh. Kaya minsan hindi yun nakikita eh. Kung makita man, napakaliit lang kahit na sobrang tagilid na. Parang ang ganda dito. Parang mas gusto ko tong ganitong klaseng mga kurbada kaysa sa yung Nueva Ecija Aurora Road. Parang mas okay to. Mas ito talaga yung pambangkingan. Yung doon kasi parang pang ano doon eh, pang ang tawag dito, pang drifting. Dahil sa mga sharp curves. Pero maganda doon, adventure pa rin doon, adventure. Dito more on ano lang, chill. Kung gusto mong mga smooth lang na mga cornering. Lalo na't ito ngayon basa yung kalsada. 'Di ba? Okay pa rin. Nako. Dami dito mga asong tumatawid. Yung pusa nga minsan nakakatakot pa eh. Kasi pagka palapit ka na, biglang tatawid. Lalo siyang ano nun, masasagasaan, mamamatay. Nakay ng estudyante. Dito lalang. Yan na, medyo mahaba-habang pila to. Mahirap na ano to na magic. Naakyat na tayo. Oh, ang ganda. Gaano kaya kataas yung aakyatin natin? Kasi yung sa kabilang kalsada nga, medyo mataas yung nakita ko. Mataas talaga siya. Di ko lang alam talaga yung elevation. Di ko rin na-check. Pero dito malaman. Kasi hindi pa ako nakadaan dito sa kalsada na to. First time lang din namin ni Pacquiao. Yan, paakyat.
Ang galing talaga, ang galing, ang galing. Yan 'no. Pero siyempre ingat-ingat tayo. May mga warning signs naman na nakasulat dito na mag-ingat at accident prone area. Ang ganda. Nakakatuwa talaga, nakakatuwa. Yung ganyang pagkaligo mo tapos yung bundok na may yan nga mga ulap sa ibabaw tapos makikita mong field sa ibaba. Napakaganda. Ang smooth talaga ng mga kalsada. Ito, paakyat ulit. Pero syempre, dahan-dahan tayo kasi hindi natin alam kung gaano ka sharp yung mga kurbada. At lahat dito para sa akin ay mga surprise kasi wala akong mapa na tinitignan. Nakabase lang ako sa mga signs na makikita dito. Yun ay mga ganun, no? Tsaka itong mga guhit na to, dun lang ako nakabase. Kaya pag nabura yung guhit, GG. Ano ito? Sarado? Dito. Gulat ako, kala ko kung ano. Kung hindi, babalik ako dun sa isa, yung ano bang pangalan nun? Pinapa-U-turn ako. Ang gulo. Tanong ko nga, sarado ba? Papantabangan po? Dito? Kala ko sarado ho. Open ho. Sige po. Nagkalito-lito na ako kasi akala ko sarado. Yun pala parang may mga warning lang. Ba't gano'n yung daanan? Baka tumawid pa siya. Ito yata yung dam. So ito, first time natin dadaan dito sa dam. Ayun no, tubig dito sa kabila. Sa kabila, wala, bangin. Kasi itong daan na to, yung nag-hold ng tubig. Yan, tapos na yung dam. So, balik na tayo sa normal na kalsada. Hindi pa pala. Ito pa pala. Nakatakot yung tubig. Nakatakot pag nakita eh. Dito na, tapos na nga. So, dito na tayo, banda sa kalsada talaga. Anong lugar na to? Nueva Ecija na? Alfonso Castañeda? Nueva Vizcaya yun Alam ko Nueva Vizcaya yung Alfonso Castañeda. Or baka mali ako. Check ko nga mamaya sa map para hindi naman mali-mali yung mga binabanggit ko sa inyo. Pero alam ko kasi Nueva Vizcaya yun. Yun nga, Nueva Vizcaya nga, tama nga. Taka ako eh. Ang ina-expect ko, ang susunod na bayan na mapupuntahan natin ay sa Nueva Ecija. Wala, probinsya pa pala to ng Nueva Vizcaya. Siguro kasi siya, parang nadaplisan nitong kalsada na to. Or baka maliit na part lang yung dadaanan natin. Kasi alam ko, banda talaga doon siya sa mga Bali, doon sa Cagayan Valley. Hanap ako ng makakainan. Tanghali na eh. Namo dito tuyo, walang basa sa kalsada.
Dito. Baka meron dito. Buko pie. Ito. Pwede na yata dito. Oh, may kainan nga. Yan, dito na tayo. Ayan nga, oh. Bowler's Bowl Cafe. Purok for Lublub, Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. Tapos sa kaliwa nakalagay Park Dine. So yan, parang Batanggenyo yata yung may-ari nito. Parada daw Dine. Anong sabaw po ito? Pinapaitan. Nakakatuwa. Parang gusto kong pumunta doon sa taas na bundok, yung maulap, yung malamig, mahamog. Nakakamiss talaga, nakakamiss pumunta sa mga ganyang kataas na mga lugar. Yan, tara na. Tapos naman na akong kumain. Yan, tuloy na tayo sa biyahe mga halapips. Ang ganda ng tanawin talaga, oh. Yung bundok. Nakakatuwa dito sa daanan na to. Ang daming mga magagandang tanawin habang umaandar ka. Kahit na hindi ka tumigil sa mga gilid-gilid. Pero syempre mas maganda pag tumigil ka sa mga gilid, ha. Pero ito, kahit hindi ka tumigil, basta tumatakbo ka dito, mag-i-enjoy ka na. Buti nagtanggal na ako ng kapote kasi sabi dun sa kinainan ko, tinanong ko kasi kung makulan ba dito. Sabi niya, hindi naman daw. Merong ambon lang, pero sandali lang. Hindi katulad doon sa Baler na parang buong araw, buong gabi, makulimlim, umaambon o kaya umuulan. Alin man doon sa tatlong yon. Pero dito, ayan, makulimlim lang pero walang ulan, wala ring ambon. Gandang-ganda talaga ako sa mga ganun. Basta nature talaga. Lalo na kapag ka naandar ka tapos medyo tumataas baba yung kalsada. Habang nakatingin ka doon, ewan ko, feeling ko para akong lumilipad kasi may kita mo na gumagalaw yung background, yung kung saan ka nakatingin, tapos may background pa sa likod ng background. So para siyang parallax yung effect. Natutuwa ako pagka ganun. Siya nga pala, yung tinuluyan ko, nanghiram ako sa kanila ng long nose para dito sa side mirror na to. Kasi gumagalaw siya. Kasi yun nga, nakwento ko na sumampa ako yung sa parking, tapos naiwan yung motor sa kalsada. Nasira siya na lumuwag, wala akong long nose sa bahay. Parang ilang araw akong tiniis yun na ganun yung kondisyon niya. Maayos naman siya, tapat naman siya, nakikita ko naman ng maayos yung nasa likod ko. Kaso lang nakabaliktad yung salamin, kaya eto mataas, tas eto mababa. Kaya kung napansin nyo, yung biyahe ko papunta ng Baler, yan, hindi pantay yung side mirror ko, pero maayos silang dalawa. Nakikita ko ng maayos yung nasa likod ko tsaka sa gilid. Pero yun, nung tinanong ko sa kanila kung may long nose, inayos nila. Nakakahiya. Nanghihiram lang naman ako ng long nose eh. Yan, ginawa na nila. Kaya yun, thank you sa kanila. Hindi ko lang alam pangalan nung nag-ayos. Pero yun, ang bait nila dun. Kasi wala akong tools para sa mga ganyan. Tsaka hindi ako makalikot. Marunong ako yung mga katulad nun, yung mga long nose nga yun, ihihigpitan ko lang naman siya. Kaso wala akong mga ganung gamit kasi minsan bibili ako tapos hindi ko na siya gagamitin ulit. Siguro parang ilang taon na ulit bago siya kailanganin hanggang mawala na siya sa bahay na hindi ko na alam kung pinamigay ko, na itapon ko. Hindi kasi ako yung tawag ba dun? Handyman, yun, hindi kasi ako ganun. Hindi rin ako green thumb para sa mga halaman. Hindi ko alam kung anong talent ko. Kasi yung mga ganung klaseng traits, nakikita ko lang yan sa sa Sims. Sa larong Sims. Yung mga trait ng sim na ganun.
Pero pag naglalaro ako ng Sims yung mga yung mga trait na pinipili ko naman, yung mga ano ba yun, hopeless romantic, yan, flirty, devil ba o evil, parang ganun. Yun yung mga palaging trait na meron. So yun, alam niyo na kung anong ginagawa ko sa Sims. Yun lang naman yung ini-enjoy ko sa Sims yung gawa-gawa ng mga bahay, tapos pag okay na yung bahay, gagawa na naman ng bagong bahay. Tapos magpapaparty ka, tapos ikukulong mo yung mga tao, tapos maglalagay ka ng fireplace sa loob. O kaya yung sa swimming pool naman, pag suswimmingin mo sila, tapos babakuran mo yung swimming pool. Yun lang naman yung mga nilalaro ko dun sa Sims. Ayan, kita na yung yun ano ba pangalan yan? Pantabangan Lake nga ba? Tama ba? Siguro Pantabangan Lake kasi merong Pantabangan Dam. Sana makalapit tayo banda dyan. Tsaka yung pupuntahan pala natin dito lang sa Pantabangan, isa siyang pasyalan na sabi nila maganda daw. Tapos chinek ko naman sa Facebook, open naman daw sila. Siyempre pagka-check ko, chinek ko na rin yung presyo. Para sa akin medyo medyo pricey. Pero malaman, basta naman sulit, di ba? Pero siyempre ready naman ako sa destination na to. Kaya yan, sana maging maganda to. Pero hindi ko sigurado talaga yung presyo kasi may iba-iba Malaman na lang. Ayan nga, yung dam. Ay, dam, yung lake. Dito? Nasaan na? Dito. Okay. Dito daw sa baba yung entrance. Ay, yung paradahan pala. Ang tarik. Kita yung lake dito. Dito na ba? Naku, ang hirap na dito. Saan dito? Kahit saan. Pwede po dito magparada? Yan, para nasa lilim si Pacquiao. Ito ang George Point. Isang ecotourism at nature park dito sa Pantabangan, Nueva Ecija, na may iba't ibang attractions sa loob ng iisang lugar. Dito sa Dino Park makikita ang mga life-size na dinosaurs na nakalagay sa paligid ng trail. At hindi lang sila basta estatwa, dahil sila ay gumagalaw at tumutunog gaya ng mga dinosaurs na napapanood sa mga palabas. Gagalaw yung itlog. Sayang lang kasi sarado yung attraction na Mega Bugs nung pumunta ako. Kaya hindi ko sila nakita. Mula sa parking area, paakyat yung daanan papunta sa mga ibang attractions. Kaya dapat medyo ready ka sa mga lakaran kung gusto mong ma-explore yung buong lugar. Pero kung hindi, huwag mag-alala. Dahil meron silang shuttle service dito na pwedeng maghatid sa'yo. Ito naman ang White Sand Lagoon, kung saan pwede kang magbabad para makapagpalamig. May pirate ship din sa gitna
na pwedeng akyatin at paglaruan ng mga bata. Pagdating dito sa windmill area, medyo iba yung pakiramdam. Dahil sa itsura ng mga gusali at mga halaman sa paligid niya, ay parang ibang bansa ang datingan. Saan po makakasakay pababa? Ay, wait lang sir, tawag po pa sir. Pababa po? Pababa po? Pababa? Shuttle po, sir. Aha, Ilan po kayo, sir? ako lang po. Sinubukan ko na rin mag-shuttle para maranasan ko kung paano umikot sa loob ng park nang hindi naglalakad. Dito naman sa safari area, makikita ang iba't ibang estatwa ng mga hayop na karaniwang nakikita sa totoong safari. Simple lang siya, pero dagdag atraksyon na rin habang umiikot ka. Mula dito sa kinalalagyan ko, kitang-kita ang napakagandang tanawin ng Pantabangan Lake, isang man-made lake na nabuo dahil sa Pantabangan Dam. Habang nandito ka, mapapansin mo, kahit may iba't ibang atraksyon sa paligid, yung tanawin pa rin talaga yung pinaka-highlight ng lugar na to. 699 pesos ang entrance fee dito tuwing weekends at 499 naman kapag weekdays. At syempre, weekdays ako pumunta para makatipid. Sa pagbisita ko dito, first time kong ma-experience ang ganitong klaseng lugar. May halong theme park, resort, at nature spot sa iisang lugar. Pero sa huli, yung tanawin pa rin yung pinakatumatak sa akin sa buong lugar. Mula sa pwesto kong to, talagang napakagandang pagmasdan ng Pantabangan Lake. Lalo na habang nagpapahinga ka, tapos may malamig na hangin na umiihip at tahimik ang paligid. Simple man kung titignan pero ganitong klaseng tahimik na tanawin yung hinahanap-hanap ko. Ayan mga halapips, maraming salamat sa mga nanood ng video na to at sana ay nagustuhan ninyo. Pa-like and subscribe na lang kung nagustuhan ninyo at syempre pwede kayong mag-iwan ng comment dyan sa ibaba. Muli, maraming salamat mga halapips at hanggang sa susunod na ride. Bye-bye!